Isang mapagpalang araw po, Sir Casper. Sino nga ba ang makakapagsabi na hindi totoo ang mga hiwaga ng ating kapaligiran? Isa po ako sa makakapagpatunay na tunay sila at kagaya natin, may sarili silang buhay at kasabay nating nakikipaglaban sa buhay din. Ako po si Alex, Tubong Bukidnon. Ako ay may mahiwagang karanasan at hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa pamilya namin. Pero para sa akin, nananatiling lihim ang aking nasaksihan at napatunayan na totoo ang mga elemento at kasama natin sila sa ating buhay. Kilala ang lugar namin na may mga matanda pa sa una na nabubuhay pa at ang mga pangaral nila ay ginagalang namin, lalo na pagtungkol sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Malawak ang kagubatan ng bayan namin at halos lahat ng mga barangay ay iniingatan ang malawak na kagubatan. Ang side ng tatay ko ay kahit papano ay may malawak na pag-aaring lupain at lahat ay naipamana na nila. Kami ng pamilya ko ay nagkataon ang namana ng tatay ko ay ang bahay at lupa ng lolo sa bayan. Kaya sa magkakapatid ng itay, siya lang ang may property sa bayan. Sino ba naman kami para tumanggi at mababait ang kapatid ng itay? Walang naging problema sa kanila ang hatian ng mana. Marami sa aming angkan ang iginagalang ang mga opinyon ng kanilang kaanak. Kaya dito nga nangyari ang kakaibang karanasan ko. Mula sa mga nilalang na kung tawagin namin ay taong engkanto. Taong 1980, sa edad ko noon na 10 taong gulang pa lamang, nabili ng aking ama ang malawak na lupain ng pinsan ko. Nagipit sila sa pera, kaya ibinenta ng mura ang kanilang malawak na lupain kahit presyong palugi. Mura naman. Totoo ba? Ibebenta mo sa akin ng 100,000 piso lamang? Ilang ektarya din yan, hindi ba? Sa bagay, wala din akong pera, insan. Sapat din lang ang ipon ko. Naaawa lang ako sa iyo at kamag-anak kita. Alam kong nangangailangan ka ng pera. Sige, at may ipon naman akong tamang-tama. Gusto ko nga ay may bukid kami para pagbakasyon na naming mag-anak. Hindi ko namamahalan, insan. Ang mahalaga sa kamag-anak ko rin mapupunta ang lupain namin. Alam mo naman kay lolo pa yan ang mana ko at kailangan sa kamag-anak ko lang ito mabebenta. At may ibibilin kasi ako, insan. Ano ba yon? At parang aligaga ka. Anong ibibilin mo? Insan, mapapansin mo may malaking puno sa dulo ng lupain ko. Ang sabi ng lolo, daang taon na daw yan dyan at hindi nila pinuputol yan, insan. May pangyayari daw noon na nasaksihan ni lolo. May lumalabas na tao sa katawan ng puno. May para kasi itong hati na kasya ang tao. Ang sabi ng lolo, dinadaanan daw yan ng mga engkantong palabas-masok sa kanilang mundo. Minsan na daw yang binalak putulin ng mga tiyo ko. Pero lahat daw ng nagtangkang pumutol ay umurong dahil dumudugo daw ang ilong ng mga magpuputol at nabigay daw ang mga ito. Kaya kinakatakutan na ni na lolo. Sa bagay, narinig ko na rin yan, insan, sa tatay ko. At wala namang problema sa akin. Hindi ko naman papakialaman yan. Baka magkubo lang kami. At pagbakasyon, dito lang kami ng mga bata. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tama lang na ako ang bibili ng lupain mo. Dahil alam nga natin na may hiwagang punong yon. Rinig na rinig ko ang pinag-usapan nila
ng itay at ng pinsan niya noon. At unawa ko naman ng ganong bagay. Matalino akong bata at magaling mag-aral noon. Ang mga hiwaga sa paligid, bukas na bukas ang aking pangunawa. Isa pa, malapit ako sa lolo ko noong nabubuhay pa. May mga kwento ito sa akin tungkol sa kaibigan niyang taong engkantong kababata daw at kalaro niya sa bukid nila. Tinatawanan lang si lolo ng mga kaanak niya. 80 years old na daw kasi at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Kaya lahat ng naririnig ko sa pinag-usapan ng itay at ng pinsan niya ay unawang-unawa ko. Natapos ang usapan ni na itay at ng pinsan niya at nagkabayaran na. Hinayaan muna namin ang lupain at naging abala na rin kami sa buhay namin. Marami kaming naririnig na sabi-sabi na bakit daw namin binili ang lupain ng pinsan ng itay. May nakarating pa sa amin na kaya daw mura lang ibinebenta kasi daw may malas daw kasi sa lupaing iyon. Pero ang itay at inay, deadma lang at hindi daw sila naniniwala sa salitang malas. Nasa tao na daw ang kamalasan nila at lagi yung payo sa aming magkakapatid. Itay, paano kung totoo na malas yung lupaing iyon? Sayang din ang pera natin. Ang hirap kayang kitain ng 100,000 piso ngayon. Uwi ka naman ni kuya. Sos, tumigil nga kayo. Kami nga ng inay mo, 20 taon ng negosyante. At ang malas kasama na sa buhay ng tao. Tsaka nabayaran ko na. Ano pa ba ang habol niyo? Sa isang banda, tama naman ang itay. At hindi na ako nangialam sa kanila. Bata pa ako at bunso pa. Pero inawa ko lahat ng pinag-uusapan nila. Ilang taon din na hinayaan namin ang lupaing iyon. Naririnig ko pang nag-uusap ng itay at inay. At maging ang mga nakakatanda kong kapatid at laging sinasabi ng itay na hayaan mo na ang lupain. At hindi pa naman namin ito kailangan o gagamitin. Ungkol naman sa puno, ang ilan kong kapatid ay natatawa na lang at hindi naniniwala. Pero kami ng itay, naniniwala siya sa sinasabi ng pinsan niya. Sinabi ng inay na wag na lang bigyan ng pansin ang ganoong kwento upang hindi kami katakutan ng mga taong makakaalam pa. Baka daw pag-usapan pa kami at masamain ng mga katabi naming may-ari din ng mga lupain doon. Baka daw isiping nababalo na kami pag nalaman ng tungkol sa kwento ng puno. Sinabi ng itay na hindi masamang maniwala. Huwag na lang pakialaman ng puno at ibinili niya sa mga kapatid ko at sa akin na din na kung sakaling mawala na sila ng inay ay pagpatuloy lang ang paniniwala at hindi naman makakasama ang puno sa aming lupain basta't huwag lang papakialaman. Mga anak, kung may maririnig pa rin kayo tungkol sa nabili kong lupain, huwag na lang kayong sumagot. Kayo na lang ang umiwas. Hindi ko kayo pinalaki para pumatol sa kanila. Ramdam ko na nai-stress na ang aking itay dahil nakakarinig pa rin kami sa ibang kamag-anak nila na bakit daw binili namin ang lupain ng pinsan niya. Pero ano nga ba ang aming magagawa? Nagkabayaran na at nagkabilihan na sila. Paminsan-minsan pagbakasyon, inaaya ako ng itay upang tabasan namin ang tumataas ng damo. At naglagay din kami ng mga bakod at pinipilit naming huwag maging gubatan ang paligid. Ganun lang lagi ang ginagawa namin. At habang ang aking itay abala sa paglilinis ng paligid, may mga natatanaw naman ako mga kabataan na naglalaro sa kagubatan. Dahil alam ko namang kabahayan na ang kabila ng kagubatan at kabataan pa ako noon.
Mga lalaki pa ang nakikita akong naglalaro sa di kalayuan. Kaya masaya akong nakipaglaro sa kanila. Hanggang sa tuluyang naging kaibigan ko sila at hindi kami magkakilala. Naglalaro kami ng habulan at kung ano ang pwedeng maging laro sa kagubatan. Dahil sa lalaki ako, hinahayaan lang ako ng itay. Ganoon ang nagiging senaryo namin. Kahit paminsan-minsan na kami pumupunta sa lupain namin. Mababait naman sila at kaedad ko pa. Kaya naging malapit ako sa kanila. Kaysay ako kapag kami naglalaro, sila ang naging matalik kong kaibigan. Kung ikaw kumpara ko sa mga kaklase ko sa paaralan. Pag naalala ko ang pinsan ng itay, lagi akong napapatingin sa puno. At wala naman akong nakikitang kakaiba. Dahil bata pa ako noon, tabil din minsan ang aking bibig. At lagi kong tinatanong ang mga kalaro ko noon kung natatakot ba sila sa malaking punong iyon. Pero ang sagot nila, hindi. Dahil puno lang daw naman iyon. At halata ko sa mga kalaro ko na hindi nga sila natatakot. Dahil siguro lumaki sila sa bukid at hindi kagaya ko na lumaki sa kabayanan. Ang kabatol, parang puno lang, natatakot ka ba dyan? Ordinaryong puno lang yan para sa amin. Dito na kasi kami lumaki. Sabagay, ako kasi sa bayan lumaki, hindi dito. Hayaan nyo na ako, wala lang yun. Baka tinatakot lang ako ng tatay ko. Matagal na yan dyan eh. Baka hindi pa pinapanganak ang mga magulang natin. Andyan na yan tol. Huwag nating pakialaman ang punong yan. Hindi naman tayo inaabala. Saad pa ng ilan kong kalaro. Nakakatakot kasi. Bakit parang may hati sa kanyang katawan? Parang kasi ang isang tao. At parang kuweba kung titignan sa malayo. Tinawanan lang naman ako ng mga kalaro ko. At diretso na uli kami sa aming paghahabulan. Bilang kabataan noon, kaming mga magkakalaro ay magkakilala lang sa mukha. Basta't natatandaan ko na kaedad ko lang sila. Puro sila lalaki at masaya ako pag nandun sila, pag bumibisita kami ng itay. At mula nga noon tuwing bakasyon, excited na ako. At pag sumisilip kami ng itay sa lupain namin, at kapag nakikita ko sila, ay naglalaro muli kami. Wala na kaming tanungan tungkol sa mga buhay-buhay namin. At dahil kabataan, basta naglalaro lang kami, yun ang mahalaga. At ang tawagan nga namin noon ay Barad at Utol. Ni pangalan nila ay hindi ko alam, at ang pangalan ko naman ay hindi rin nila alam. Ganon lang kasi ang kalakaran ng mga batang lalaki, lalo na ang mga lumaki sa bukid. At kalimitan naming nilalaro ay si sityo, kung tawagin ay habulan ito. At kailangang maliksi ka at mabilis tumakbo. Kaya naman oras na magbakasyon na sa eskwela, agad akong nag-aakit kay itay. At sinasabi ko na gusto ko nang makita ang mga kalaro ko. At nauunawaan naman ako ng itay ko. Habang tumatagal, binatilyo na ako at may ilang babaeng kaedad ko na ang nadayo na rin sa aming palaruan. Medyo nagkakahiyaan pa kami, pero sinasabi ng mga kalaro kong binatilyo na din na pinsan daw nila ang mga dalagitang dayo. Nakaedad ko lang din. Ol, huwag kang mahiya. Mga pinsan namin sila. At pagbakasyon, dumadayo din sila dito sa lugar natin. Nagtataka man ako dahil hindi sila sensitibo sa init ng araw. Maliliksi din sila kahit mga babae at hindi sila maarte kagaya ng kaedad ko sa kabayanan. Tuloy lang ang buhay namin. Hindi pa rin namin ginagalaw ng itay ang aming lupain. Mga kapatid kong nasa tamang edad na
ay nagsipag-asawa na at ako naman ay nakapagtapos na ng 2 taong kurso sa kolehiyo. Dahil bunso ako sa magkakapatid at may konting negosyo ang aking ama't ina, kaya nakatuto kami sa kabayanan at hinahayaan na muna namin ang aming lupain sa bukid. Pero dahil kaya ko nang magbiyahe sa jeep, nakakapunta na ako ng solo sa bukid. Masayang masaya naman ang mga kaibigan ko kapag dumarating ako at dahil binatilyo na kami, malimit, kwentuhan na lang ang ginagawa namin. At nagtayo sila ng basketball court sa puno ng niyog. Ang napupuna ko lang, marami silang tinatanong sa akin. Paul, mababait ba ang mga taga-bayan ha? Oo naman, gagaya din sila ng tatay ko. Bakit? Hindi pa ba kayo nakakalabas ng bayan? Hindi, hanggang labasan lang kami at nagagalit ang mga magulang namin pag lumabas kami ng kabayanan. Nakaramdam naman ako ng awa sa mga kaibigan ko. Kaya pala nahalata ko na ang kanilang pananamit ay huli sa uso. Kaya naisip kong susubukan ko ang itay na magtayo kami ng maliit na kubo doon. Kumuha ako ng pagkakataon at sinabi ko sa itay na kung ayaw pa nila akong paghanapin ng trabaho, ay hayaan nila ako sa bukid. Magtatanim kako ako ng mga halaman. At dahil buy and sell ang negosyo ni na itay, sinabi ko sa kanila na doon na mag-stock ng mga kalakal nila. Bakit nga ba hindi anak? Narenta pa ako ng bodega sa kamag-anak natin. At tamang-tama, nagbabalak na akong mga lakal. Malaki ang kitaan sa junk shop. Tama ka anak. Sige, ikaw na ang bahala. Magpapagawa ako ng kubo sa bukid natin. At doon na nga nagsimula ang lahat. Nagpatayo ng kubo ang itay at ako ang namamahala ng kanya mga binibiling mga lumang kagamitan na tinatambak nga sa bukid. At kinikilo naman ng mga kontak naming junk shop sa may mga kasyudad. Malaki ang kinikita namin kung tutuusin. Akala lang ng mga tao porke junk shop ay maduming hanap buhay lamang ito. Nauunawaan ko naman ang magulang ko, kaya ayaw nila na lumayo ako at humanap ng trabaho sa Maynila o sa ibang bansa. Solo na kasi sila at maiedad na rin. Maging ang mga kapatid ko ay maasa sa akin na hindi ko pababayaan ang mga magulang namin. Maswerte na rin ang itay at inay ko at hindi ako mabarkada kagaya ng mga pinsan ko na puro barkada at bisyo ang alam. Ang mga kaklase ko naman nang makatapos kami ng pag-aaral ay agad lumuwas ng Maynila at iniwan na ako sa probinsya namin. Mabuti na lang ang mga kaibigan ko sa bukid. Nananatili silang mga kaibigan ko. Sila na lang ang kasama ko pag naiinip ako. Ang pinagtataka ko lang talaga sa kanila, kahit mga binata at dalaga na kami, bakit mga mangmang pa rin sila sa lahat ng bagay, lalo na sa usapang lungsod. Hanggang hindi na ako makatiis at tinatanong ko na kung saan ba ang mga bahay nila. Alam ko maraming kabahayan sa kabilang dako ng kagubatan. Pero ang gusto kong malaman, saan ba banda doon? Malalawak din kasi ang lupain na katabi ng lupa namin. At alam kong taga roon lamang sila. Ilang taon na rin kaming magkakaibigan at nagtataka na rin ako kung saan ba ang kanilang pinagmulan. Mahigpit ang mga magulang namin, tol. Pasalamat nga kami. Pinapayagan kami dito sa lupain ninyo. Hindi kami pwedeng magsama ng kaibigan sa lugar namin. Nagagalit sila. Pero tol, dapat lumalabas kayo ng kabayanan at mag-aaral. Tumatanda na kayo na walang alam. Kagaya ko,
nakatapos ako kahit 2 taong kurso lamang. Maging ang 2 babaeng pinsan daw nila ay halata akong mangmang at walang alam. Hindi naman ako manhid. Ramdam ko na nagkakagusto na sa akin ang isa sa kanila. Kung tawagin siya ng mga kaibigan ko ay si Ana. Tahimik lang ito at hindi pala kwento. Binata na ako at ramdam ko na gusto niya ako. Kaya lang wala akong nararamdaman sa kanya. Kaya bilang kaibigan lang ang naibabalik ko sa kanya. Masaya naman siya at hanggang doon na lang ang aming pagkakaibigan. At alam ko naman na masaya na rin siya sa ganong sitwasyon. Naging abala na rin ako sa bagong negosyo ng Itay. Nakilala na ang junk shop ng Itay sa bayan. At hahakutin ko naman ang kanyang mga kalakal sa bukid namin. Nakabitan na kami ng kuryente at tubig. Maging ang mga kasangkapan ko ay kompleto na. At tagang-taka ako sa mga kaibigan ko. Hindi nila alam ang mga makabagong kagamitan ko. At awa ang nararamdaman ko sa kanila na makita nila ang malaki naming TV. May radyo din ako noon at tuwang-tuwa sila sa malakas kong speaker. Araw-araw silang nasa kubo at tinutulungan din nila ako sa junk shop namin. At ang inay at itay pumupunta sa bukid, nagdadala ng mga masasarap na tinapay at inumin. Kitang-kita ko ang pagka-inosente ng mga kaibigan ko sa masasarap na pagkain at inumin. Muli, awa na naman ang nararamdaman ko. Sa isip ko, maswerte pala ako dahil masisipag ang nanay at tatay ko. Mula nang isilang ako, negosyante na kasi sila. At may kaunting naman ang itay ko sa lolo ko. Dahil kababata ko sila, binaliwala ko na lang ang pagiging mangmang nila. Ang niisip ko, maswerte ako. Kaya ako na lang ang gagawa ng paraan para maranasan nila ang tunay na buhay. Napamahal na kasi sila sa akin at kahit pa ganoon ang kanilang buhay, para sa akin, kaibigan at parang kapatid na ang turing ko sa kanila. Mabuti na lang ang itay at inay ay hindi nagtatagal sa bukid dahil ang inay ay nagtayo ng malaking tindahan sa bahay namin. Maalis na kami anak. Mabuti at may mga kaibigan ka dito. Hayaan mo at pag nagpatimbang na muli ako sa ating suki, aabutan ko ang mga kaibigan mo. Kahit papaano, may maibigay ka naman sa kanila. Salamat itay, mababait po sila. Sabay halos kaming lumaki dito sa bukid. At naaawa po ako sa kanila. Halata akong mahirap lamang sila. Laki ka naming marunong makisama sa lahat ng uri ng tao anak. Huwag mo silang pagdadamutan ha. Kung ano ang kinakain mong pagkain, pilitin mong bigyan sila. Madami ka pa namang grocery dyan. Yan muna ang pagsaluhan nyo ha. Sige anak, marami pa akong kausap na tao sa bayan. Doon ako hanga sa aking itay. Bata pa lang ako. Magaling na siyang makisama sa kapwa-tao niya. Kaya siguro tumagal siyang negosyante. Nangako naman ako na hindi ako magbabago sa mga kaibigan ko at malabong pagdamutan ko sila. Dahil sila na lang ang kasakasama ko sa araw-araw. Ang napupuna ko lang kapag nandoon ang inay at itay ay hindi sila nalapit sa kubo namin. At alam rin nila na padating na ang mga magulang ko. Nagtataka man ako pero hindi ko na lang binibigyan ng pansin ito. Sino ba naman ako para husgahan sila? At ang mahalaga, may karamay ako sa bukid. Hanggang isang araw, nagulat ako sa sinabi ni Tol at sinang-ayunan din ito ni Ana. Tol, iwasan mo munang lumapit sa malaking puno ha. Mga 3 araw lang naman.
Oras man na tol at baka mapahama ka. Ayan na nga. Dati tinatanong ko kayo kung natatakot ba kayo sa malaking puno. Ang sabi nyo, hindi. Pero ngayon bakit ganyan ang pananaw nyo? Tol, halos 10 taon na ang nakaraan. Malaki ng pagkakaiba noon kaysa ngayon. Noon, payapa pang lahat pero ngayon iba na. Ang gulo nyo, Ana. Tol, ano ba talaga at bakit ako mapapahamak? Lupain namin ito, alam nyo yan. Hanggang doon ang pag-aari namin. Bakit ako matatakot sa pag-aari naming puno? Baka gusto nyong ipaliwanag. At pinipilit ko silang magtapat sa akin. Nakakaramdam kasi ako ng takot sa puno. Dahil nga sa kwento ng pinsan ng itay ko. Noong bata pa ako. Maging ang kwentong barbero ng lolo ko noon na tinatawanan lang ng mga anak niya. Naalala ko rin. Konektado ba ang lihim ng mga kaibigan ko? Sa alam ng pamilya ko. Napatitig ako sa mga kaibigan ko at napaurong dahil may kakaiba sa kilos nila. Teka, tol, huwag naman niyo akong takutin. Bakit parang may kakaiba sa inyo ngayon? Tol, magiging aktibo muli ang puno at kung akala mo puno lang yan, sa amin ay hindi basta puno lang iyan. Tagal na ring nagsara ang daan at ngayong pumasok na ang taong 2000, nagbago na ang lahat. Sabi mo tol, wala lang yan di ba? Noon yun tol, muli iba na ngayon. Teka, tol, tao ba kayo ni Ana? At kayong apat, tao ba kayo kagaya ko ha? Isa-isa silang lumayo sa akin. Wala na akong narinig pa sa kanilang kasagutan. Taong 2001 noon at tandang-tanda ko pa ang lahat. Buhat ng taong iyon, hindi na sila lumalapit pa sa kubo ko. Natatanaw ko sila sa may puno, pero paglalapit ako, lumalayaw sila. Hanggang mabuo sa isipan ko na baka hindi sila tao na kagaya ko. Mula sa kubo ko kahit malayo, tanaw ko ang malaking puno na sa tingin ko mas lalong lumalaki ang katawan nito. Baka kulang ang 10 tao na yapusin ang katawan ng puno. At ang parang hati sa katawan nito, nakasya ang isang tao. Sa tingin ko, mas lumaki ito. Hanggang sa isang araw, binisita ko ang mga tanim kong gulay. At pinilit kong lumapit sa puno at binala kong mag-imbestiga. Pero isang boses ang aking narinig. Tol, huwag kang lalapit sa puno. Kwaresma na at mapanganib. Nasabihan ka na namin, di ba? Ana, saan ka nagdaan? Wala ka naman dito kanina. Ano ba talaga kayo ha? Hindi kami kalaban. At alam mong kaibigan mo kami. Hindi na mahalaga kung ano man kami. Ang mahalaga tol, maging ligtas ka at hindi kami papayag na mapahama ka. Wika ni Ana na para bang malikot ang kanyang mga mata. At pilit akong itinataboy pabalik sa kubo. Ana, asan si na tol? Natatakot na ako sa inyo at sa punong ito. Ayaw ko na kayong makita pa. Alam kong may kakaiba sa inyo. Nauunawaan kita tol. Sa tamang panahon, malalaman mo rin ang totoo. Sa ngayon, huwag na huwag kang lalapit sa puno. At huwag kang magkukwento sa mga magulang mo. Hindi ka nila mauunawaan. Paalam tol. Aalis na muna ako. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Lumakad palayo si Ana at pumasok sa kagubatan. Nawala ito sa paningin ko at agad naman akong napapatakbo pabalik sa kubo ko. Para kasing may kakaiba sa malaking puno, wala namang hangin at summer na noon. Pero malikot ang mga sanga at dahon nito na nakakapangilabot.
Nagpasya ako na sa bayan muna mamalagi at ang idadahilan ko kina itay at inay. Lumipat na ng lugar ang aking mga kaibigan. Sige anak, dito ka muna sa bahay. Mabuti at may makakatulong ako sa tindahan. Ang itay mo kasi abot na sa kabilang bayan. Namimili na ito ng hayop at malaki ang tubo anak. Kaya nawili ang itay mo kasama ang tiyo mo. Sanay na ako sa itay ko kasi nga lumaki na akong buy and sell ang talagang pinagkakakitaan niya. Nananatiling lihim ang lahat ng aking hinala sa aking mga kaibigan sa bukid. Kahit sinasabi ng utak kong hindi sila tao at ang puno konektado sila doon. Pero hindi ko pwedeng sabihin kay inay. Natagalan bago muli akong bumalik sa kubo ko. Ewan ba, para akong nawalan ng gana sa bukid. Hindi naman ako tinatanong ng inay kung bakit. Marahil sanay na ito sa akin. Halos ilang buwan ako bago muling sumilip sa kubo ko. Ang napansin ko, malinis ang paligid. Halatang may nagwawalis at hindi tumataas ang mga damo. Halata ko ring may nagtatabas nito. Naawa din naman ako kina Tol at Ana. Siguro lagi nila akong dinadalaw. Pero talagang ayaw na ng utak ko na makita pa sila. Naghahalong takot at nawiwarduhan na ako sa kanila. Kaya halos isang taon na muli akong bago bumalik sa kubo ko at naabutan ko si Tol noon. At halatang hinihintay niya ako. May dinala lang akong kalakal ng itay at nagmamadali ako. Iniiwasan ko na talaga si Tol. Kaya lang parang may kung anong bagay ang pumipigil sa aking umalis. Alam kong iniiwasan mo na kami, Tol. Kaya lang kita hinihintay ngayon upang hindi ka matakot sa amin. Maipapakita ako sa iyo na katunayan na nasa panganib ka. Tara, sumunod ka sa akin, Tol. Kailangan mong malaman ito. Sa una ay nagdadalawang isip pa akong sumama kay Tol. Pero naisip ko rin na dapat nang tuldukan ang lahat. Ayaw kong mabuhay sa ganong klase ng kapaligiran at ayaw ko rin natatanda ako na may takot sa kanila. Gusto ko na ring malaman ang katotohanan. Hindi naman ako nakakaramdam ng kakaiba kay Tol. Dahil na rin siguro sa kababata ko ito at matagal ko nang kasama. Ang hindi ko lang matanggap sa sarili ko na kung ano man ang kanilang inililihim at kung ano ba ang kanilang pagkatao. Bakit dapat ko pang maranasan iyan? At ako pang napili nilang pagkasamahan sa matagal na panahon. Siguro iisipin ng lahat na baka naman ako ang mali at nag-iisip lang ako ng masama sa kanila. Habang naglalakad na nga kami patungo sa kagubatan, tumigil kami sa tapat ng malaking puno. Sinabi ni Tol na hanggang doon lang ako at bawal daw akong lumapit. Napansin ko na ang puno ay parang maraming tuyong dahon at ang paligid nito, napansin ko na ang mga damo ay tuyo na rin at parang may kung anong nangyari sa lugar. Maging ang lupa, nakita ko na tuyo na rin. Inisip ko na lang na talagang ganun ang lupa dahil sa hindi umuulan. Pero pinag-aralan ko at nilibot ko ang aking paningin sa paligid. May kakaiba talaga dahil ang ibang puno sa paligid hindi naman tuyot ang dahon. Medyo napaurong mga ako pabalik sa kubo namin. Pero pinigilan ako ni Tol. Kita mo ba yan, Tol? Kakaiba na ang lupa at ang puno, tuyot. Nagsisimula na naman ang kaguluhan, Tol. Kami ay nag-aalala dahil kaibigan ka namin. Tol, hindi kami kagaya mo. Hindi kami mortal. Kami ay ordinaryong elemento na mga anak ng mga mahihirap na taong engkanto na nagbabantay sa punong yan matagal ng panahon.
upang walang mapahamak na tao. Ano tol? Ano bang pinagsasabi mo ha? Linawin mo nga. Natatakot na ako sa'yo. Yan ang wag mong gagawin ang katakutan ako. Wala naman kaming masamang intensyon sa iyo tol. Kami ay kagaya mo na gusto lang ay mabuhay ng payapa. Tignan mo ang katawan ng puno tol. Magko-concentrate ka. Papakita ko sa iyo na ang punong ito ay isang portal. Daanan at labasan ng mga elemento sa kabilang dimensyon. Ang punong ito tol ay hindi basta puno lang. Daang taon na ito at pag ito ay pinutol ng mga tao, may magbubuwis ng buhay. Habang tinititigan ko nga ang katawan ng puno, may nakikita akong parang liwanag na nagmumula sa pinakahati ng puno. Matagal ko nang nakikita at binanggit ko pa noon sa kanila na bakit parang hati ang gitna ng puno. At habang tumatagal, habang nakatitig ako, nakikita ko na parang may kung anong parasa sa loob. At may naririnig akong parang alon o malakas na hangin sa loob ng puno. Parang mga nagkikiskis ang bato na parang may mga tunog, kagaya ng hampas ng alon na mahirap ipaliwanag. Muli akong napaurong. Natakot ako at napapatakbo pabalik sa kubo. Agad naman akong sinundan ni Tol at sinabi nitong gusto niyang ipaliwanag sa akin na delikado ang puno sa mga tao. At bilang kaibigan nila ako, ayaw nila akong mapahamak. Sila daw ay tagapagbantay ng puno. Anak lamang sila ng mga ordinaryong elemento sa lugar. Hinila din ako ni Tol sa gitna ng kagubatan at sa napakalawak na lupaing iyon na hindi na namin pag-aari. Ang dulo ng bahaging ito ay ilog at mataas na burol na. Sinabi niya sa akin na nandoon ang kanilang mga tahanan at hindi na pwedeng ipakita sa akin. Napakatagal na daw nilang naninirahan doon at ang misyon ng kanilang bagulang ay bantayan ng puno. Sinabi ko sa kanya na may nabanggit nga ang pinsan ng itay, maging ang lolo ko, na ang puno nga ay may kakaiba. At sinabi ni Tol na totoo ang lahat ng iyon. Nag-aalala daw sila sa akin noong malaman nila na may bagong nagmamay-ari sa lupa. Kaya pinilit nila akong maging kaibigan. Tinanong ko si Tol kung bakit nakikita sila ng aking ama at ina noong pumunta sa kubo ko. At sinabi nila na sinadya daw nila yon upang hindi mag-aalala ang mga ito para sa akin. At pumasok nga sa isip ko na kaya pala hindi sila lumalapit sa bahay pag andoon ang aking mga magulang at lagi silang nasa malayo lamang. Nang maipaliwanag ni Tol sa akin, naliwanagan ako sa lahat. At ang mga tanong ko nasagot naman. Hindi ko naman nagawang magalit o matakot sa kanya. Bagos, nagpasalamat pa nga ako at tinulungan nila ako na maunawaan ang lahat. Sa looban naman ng 10 taon, may misteryo pala talaga ang puno at pinilit nila akong bantayan at tinulungan na hindi mapahamak. Mula nga sa mataas na puno sa kagubatan, lumabas sina Ana at nakangiti sila sa akin. Sinasabing sana daw ay matanggap ko sila at huwag ko daw ipagsasabay kahit kanino man ang tungkol sa kanila. Sinabi rin ni Ana na kahit ang mga magulang nila ay nag-aalala sa akin, lalo na daw at nabasa nila ang aura ko at ng tatay ko na mababait daw kaming tao. Sinabi rin nila na narinig din daw nila sa kanilang mga magulang na ang mga dating may-ari ng lupa ay ginawa rin nilang bantayan. Kagaya daw ng pagbabantay nila sa akin, mga kamag-anak ko rin daw ang dating may-ari. Ibinilin daw ng kanilang mga magulang sa mga dating may-ari
na huwag ibebenta sa ibang tao ang lupain. Kailangan sa kamag-anak din namin na kayang makaunawa dahil napakadelikado daw talaga ng malaking puno. Nagtanong naman ako kay Tol kung gaano ba talaga kapanganib ang puno. At naglapitan sa amin sina Ana at ang iba pa naming kaibigan. Ipinagtapat nila sa akin ang lahat-lahat. Kamalasan, Tol, at baka nga buhay pa ninyo ang mawala, mga itim na engkanto at iba pang masasamang elemento ang dumadaan dyan sa portal. 9 na beses sa loob ng isang taon at paggaling sila sa labanan at aksidenteng makita sila ng tao, agad nilang binibigyan ito ng malubhang sakit at ang taong makakakita sa kanila, tinitiyak nilang hindi na ito mabubuhay pa sa kakaibang sakit na ibibigay nila. Kahit mga doktor niyo, Tol, walang magagawa. Kaya kami laging nakabantay sa iyo. Mahal ka namin, Tol. Kababata at pamilya na ang turing namin sa iyo. Lalo na ako. Ayaw kong mapapahamak ka. Mabait ka kasi, Tol. Wika pa ni Ana. Agad ko namang naalala ang kwento ng pinsan ng Itay na ilang beses nang ginustong ipaputol ang puno. Pero dumudugo ang ilong ng mga nagpuputol dito. Kaya kinakatakutan na ito ng mga kamag-anak ng Itay. At ang tawag na nila sa lupaing iyon ay malas. Hindi ko pala sila masisisi dahil totoo nga pala ang lahat. Nakiusap sa akin sina Tol at Ana na hanggang sa huling buhay ko, ilihim ko na ang aking nalalaman. Kaya ako naman ikunento sa inyo. Gusto ko lamang malaman niyo na totoo ang mga hiwaga. At totoo sila. Nakasama natin sila sa buhay natin dito sa ating mundo. Naging panatag na nga ang aking isipan. Buhat nang kausapin nila ako. At lahat noon, kahit hindi ako laging pumupunta sa bukid, inaalagaan nila ang aming lupain. Maging ang aking kubo, dumadating akong malinis ang kapaligiran. At hindi tumataas sa mga damo. Ang Itay naman ay maedad na rin at hindi na nito magawa ang pumunta pa sa bukid. Sinabi ko sa Itay at Inay na kung pupwede sa akin na ipamana ang bukid at ang aming lupa't bahay sa kabayanan, ang ipamana sa aking mga kapatid. Nagtataka man ang Itay at Inay, pero ipinaliwanag ko na lang na mas gusto ko ang buhay sa bukid at doon nakako ako tatanda. Kung tutuusin, mas mahal at mas malaki ang aming property sa bayan kumpara sa bukid na alam kong hindi ko ito pwedeng ibenta at kailangang ipamana ko ito sa kadugo ko pag matanda na ako. Nauunawaan naman namin, anak. Ang amin lang ng inay mo. Mag-asawa ka naman at bumuo ng pamilya. Para kung mawala na kami sa mundo, panatag ang aming isipan na may pamilyang mag-aalaga sa iyo. Kung ang kapalaran ko, Itay, magiging matandang binata, ay wala po tayong magagawa. Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat. Dumaan ang mga taon at nakasanayan ko na ang buhay sa bukid. Malaki din naman ang income namin ng Itay at malaki na rin ang ipon ko. May ilan ding kadalagahan ang aking naibigan na mga kakilala ko. Pero talagang hindi ko alam kung bakit nawawala ang pag-ibig ko sa kanila. Hindi ko alam kung ginagamitan ba ako ni Ana ng hipnotismo. At gano'n na nga ang nangyayari sa mga babaeng natitipuhan ko. Sa una ay gusto ko sila. Pero habang tumatagal, nawawala ang gusto ko sa kanila. Nangyari na nga ang kinakatakutan ko. May sakit na ang Itay at mahina na ang Inay. Lahat ng kanilang buy and sell na negosyo ay sa akin ipinasa dahil ako daw ang nakakaalam ng lahat. Ang aking mga kapatid, maedad na rin at may kanya-kanya na silang negosyo. Pagkasunduan naming magkakapatid,
Nahatiin na nila ang bahay at lupa sa bayan. Ayaw namang pumayag ng kuya ko na hindi ako magkakaroon ng kaparte sa aming lupa at bahay sa kabayanan. Pero hindi ako tumanggap at ipinaliwanag ko sa kanila na masaya na ako sa lupain na naman ako sa bukid. Takang-taka man sila sa aking pasya, pero pinanindigan ko ang aking kagustuhan. Kung tutuusin kasi, napakalaking halaga ng lupa at bahay namin sa kabayanan. Baka kalahati lang ang halaga kung ikukumpara sa lupain sa bukid. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong itago ang lihim at ingatan ang aming lupain sa bukid. Wala akong pwedeng pagsabihan ng aking dinadalang lihim. Baka isipin nilang nasisiraan ako ng ulo. Kahit ngayon na ipinadala ko sa inyo ang aking karanasan at kwento ng buhay ko, kailangan ko pa rin itago ang aking pagkakilanlan. Nananatiling tahimik at wala namang nangyayaring aberya sa aming lupa sa bukid. Nananatiling nagbabantay ang aking mga kaibigan at hindi nila ako pinapabayaan. Pamilyado na rin sila at may kanya-kanya na silang mga anak. At ako ay nananatiling matandang binata pa rin. Ang aking magulang mahina na at naka-schedule kaming magkakapatid na nag-aalaga dito. Nag-aalala naman ang aking itay sa aking kalagayan dahil sa bukid na ako naninirahan. Lumalabas lang ako ng kabayanan pag-araw na ng duty ko sa kanila sa pagbabantay. Nakawalchar na kasi noon ang itay at ang inay naman hirapan ng maglakad. Laging pinapaalala sa akin ng itay, pag kaming dalawa lang ang magkausap, na huwag kong ipagbibili o ibibigay ang karapatan sa lupa namin sa ibang tao. Hindi ko alam kung may alam ba talaga ang itay o nag-aalala lang ito sa akin. Lagi ko namang ipinapangako sa kanya na huwag mag-alala dahil alam ko na ang misyon ko sa buhay. Sa pagkakataon naman na nakakasama ko ang aking inay, sinasabi naman niya sa akin na nag-aalala siya sa kalagayan ko dahil matandang binata na daw ako. Lumalakas lang ang loob nito dahil sa mga pamangkin ko. Sinasabi kasi nilang hindi daw naman nila ako pababayaan. Pinalaki kasi kami ng mga magulang namin na kahit kailan hindi kami magkakaaway magkapatid. Kaming apat na magkakapatid ay nagbibigayan mula pa noon. Maging ang mga pamangkin ko ay magagalang. At mahal na mahal ako bilang tiyuhin nila. Ang mga kapatid ko naman, lalo na ang kuya ko, ay nananatiling nakasubaybay sa buhay ko dahil nagtataka sila kung bakit pinili ko ang bukid. Wala naman silang marinig sa aking malinaw na dahilan, pero sadyang mapaglaro ang buhay ng tao. 2015. Halos sabay na nawala ang aming mga magulang. Hindi na nagising ang itay at alam ko namang masaya itong lumisan. Ilang buwan din lang nang mamatay ang itay. Ang inay naman ay ganon din ang nangyari. Hindi na rin ito nagising. Tanggap namin ang lahat. Alam ko naman lahat tayo doon ang tungo. Kaya kailangan naming tumuloy lang sa buhay. Ilang buwan mula nang mawala ang mga magulang namin, hindi pa namin ginagalaw ang aming bahay sa kabayanan. Pero ito ay hati na at may kanya-kanya ng titulo. Hinahayaan pa ng aking mga kapatid na kung sino man ang nangangailangan at kailangang tumira o magbakasyon, ay hinahayaan namin na doon muna kami manirahan. Ako man kahit sa bukid na nakatira, pag may kailangan akong bilhin o may aasikasuhin ako sa mga naiwang negosyo ng itay, doon pa rin ako tumutuloy sa bahay namin. Ang aking kapatid na panganay naman ay laging nag-aalala sa akin sa bukid. Kaya laging pinapupuntahan ako sa kanyang mga anak. Ang kanya kasing mga anak
ay 2 pulis at 2 guro. Ang panganay nitong anak na pulis ay laging pumupunta sa akin at dinadalhan nila ako ng pagkain at kung ano-ano pang mga pangangailangan ko. At tinutulungan din minsan sa ibang negosyo ng itay. Sabi nga ng aking mga kaibigan sa bukid ay masaya sila sa nangyari sa buhay ko. At buong akala namin wala nang magiging problema pa. Pero isang araw nagulat kami dahil may mga grupo ng kalalakihan na pabalik-balik sa lupain ko. Ang unang punta nila ay interesado daw sila sa lupain at pilit binibili sa akin. Hindi ko kilala ang mga ito at wala akong kamalay-malay. Tauhan pala ito ng mga asawa ng pinsan ko ng mga dayo sa lugar namin. Hindi naman ako natatakot sa kanila dahil unang-una, may 2 naman akong pamangking pulis. Pero hanggat maaari, ayaw ko silang madamay sa gulo. Kahit 10 oras ng gabi, may tumatawag sa pangalan ko at hindi ko ito nilalabas kahit anong mangyari. Palaisipan tuloy sa akin kung bakit may pabalik-balik na tao sa bahay ko. Kaya naalerto sina Tol at Anak at sinabing sila na ang bahala. Ako naman ay nagtatanong-tanong sa mga kamag-anak namin at inalam kung sino ang source ng mga kalalakihang iyon. Iyo, iyo na lang po ang buhay ng malapit na kamag-anak ng itay. Bakit parang may alam ang grupong iyon at ipinipilit bilhin ang lupa ko? Mabuti Alex at nagsadya ka dito. Matagal na kitang hinahanap. Yan ang hirap sa mga bagong sibol sa angka natin. Ang malalayong kamag-anak mo, nakapangasawa ng mga hambog na negosyante ko no, pero mga nagbebenta naman ng ipinagbabawal na droga. At dahil mapera at nakabalita ng maling impormasyon, akala nila ay totoo ang kanilang nalaman sa lupain mo. Hala, tiyo, ibig mong sabihin, interesado sila sa malaking puno sa lupain ko? Panginoon, baka mapahamak sila, tiyo. Oo Alex, mali ang nalaman nilang balita. Para sa kanila, kaya daw gumanda ang buhay niyo dahil may ginto sa puno. At alam kong hindi yun totoo. Nabanggit sa akin ng yumao mong ama na may kung anong hiwaga ang puno na nasa lupain niyo. Pero sa iba nating kamag-anak, kala nila may kayamanan sa puno. Tiyo, mapapahamak sila. May nagbabantay sa puno at hindi sila tao. At ang punong iyon, isang portal, tiyo, at mapanganib pag may nangialam ng puno. Kaya po ako nananatiling andoon dahil ayaw kong may mapapahamak. Napatango na lang ang tiyo ko at sinabing alam daw niya ang kwento ng puno. Alex, ako na lang ang buhay na nakakaalam ng lahat. Ang lolo ko ay naging bantay din sa punong yan, kagaya mo noong kabataan pa niya, hanggang ipasa sa iba at naipasa na nga sa tatay mo. May nagbuwis na ng buhay doon Alex. May naglakas loob na pasukin ang maliit na butas sa katawan ng puno. At bigla na lang tumigil ang tibok ng puso nito. Kapatid ko ito Alex at nananatiling lihim ang lahat. Masakit para sa akin na may naghahangad na naman sa puno. Ikaw na ang bahala Alex. Mag-iingat ka ha. Hindi ko alam kung hanggang saan ang ating pagbabantay sa punong yon. Matanda na ako. At may sakit ba? Wala na akong maitutulong sa iyo. Naawa ako sa pinsan ng tatay ko. Ako man, bata pa man at may kakayahan pa, pero wala din akong magagawa. Mabuti na nga lang at may mga naging kaibigan akong elemento. Paano kung wala si Natol? Paano na ako? At nagpapasalamat ako at namatay ang ama ko na hindi na niya nalaman pa ang lihim ko. Hindi naman habang buhay ay kaya kong bantayan ang lupain
umaalis din ako dahil sa obligasyon ko sa mga negosyo ng itay ko. Kaya isang araw halos maghapon akong wala sa bahay ko noon. Pinasok pala ng grupo ng mga kalalakihan ang aking lupain. Bandang 5:00 na ng hapon iyon. Agad daw nagtungo ang mga ito sa malaking puno at may dalang kagamitan. At binalak palakihin ang butas ng katawan ng puno. May mga baril pa ang mga ito. At kung dumating pala ako agad, pwede pala nila akong barilin. Hinayaan na lang daw nila Tol at Ana kung ano man ang kanilang gagawin. Nagsimula na nga daw palakihin ng mga ito ang butas ng puno. Nang bigla daw nagsigawan ang mga ito. Dahil sa bawat taga daw sa puno, nangyayari din sa katawan nila ang pagtaga. Talsikan daw ang dugo ng mga ito at halos maputol ang kanilang mga hita at braso. At isang malakas na atungal ang kanilang narinig at may malaking nilalang ang sumilip sa butas ng puno. Ang kwento pa ni Ana, isang malignong itim daw ang sumilip at nakakatakot daw ang anyo nito. Mistulang halimaw ang nakita ng mga lalaki. Kaya nagtakbuhan daw ang ilang sugatan at naiwan ang mga malala ang tama sa hita. Kaya daw hindi nakatakbo ang nasa 3 lalaki. Naubusan na ng dugo ang 3 lalaki. Naiwan at nagkataon namang sa bahay namin sa bayan ako natulog. At pagbalik ko kinabukasan sa bukid, ang daming tao sa aking lupain. At may ambulansya pa at pulis. Mang Alex, may nakita akong 3 lalaki na patay. Patay na sila. Doon sa may malaking puno. Ang sabi ng mga pulis, mukhang nagkaunsayan sa hatian sa pera, kaya nagtagaan. Salubong sa akin ng isang binatilyong nakakita daw sa 3 lalaki. Sir, pag-check ang bahay mo baka may nawawala po. Habang wala ka, pinasok ang property mo. Saad naman ng pulis at pagpasok ko sa kubo ko. Nagkagulo ang aking mga gamit pero wala namang nawawala. Agad kong sinabi sa mga pulis na wala namang nawawala. At matapos nilang mag-imbestiga ay umalis na ang lahat. Sa di kalayuan tanaw ko naman sina Tol at Ana at nakangiti ang mga ito sa akin. Lumapit agad sila sa akin at nang wala na ang mga tao at duda na agad ako sa kanilang ginawa. Kami ni Ana ang nanggulo ng mga gamit mo, Tol. Naisip namin yan para isipin ng mga pulis. Masasamang tao ang mga lalaki at binalak ang pagnakawan. Kahit asawa sila ng mga kamag-anak mo, Tol, alam namin yan. At nangyari na ang lahat at wala kaming karapatang tumulong sa kanila. Masasamang tao sila, Tol, at nararapat lang sa kanila yon. Ilang araw na silang pabalik-balik dito sa lupain mo, Tol. Gusto naming saktan sila, pero inisip namin na kadugo mo ang mga asawa nila, kaya nanahimik kami. At alam naman namin na may nangyayari sa kanila pag ginalaw nila ang puno, at ayan na ngang nangyari na. Walang may kasalanan kundi sarili nila. Dagdag pa ni Ana. Naunawaan ko naman ang mga kaibigan ko at pumasok sa isip ko na parang alam ko na rin na mangyayari iyon. At ang sabihin nga nila sa akin ng lahat, napatitig ako sa puno. At sa isip ko, kailangan ko talagang bantayan ang lupain ko. Kundi maraming mapapahamak. Pero iniisip ko rin hanggang kailan ako tatagal sa pagbabantay sa puno. Dahil hindi naman ako pabata, umiidad na rin ako. Sino ang aking ipapalit na magbabantay sa punong ito? Titig na titig ako sa puno at alam kong nababasa ni Tol at Ana ang aking isipan. At sila man ay nalulungkot sa sitwasyon ko. Sinabi ni Tol,
na hindi rin daw nila kayang sagutin ang problemang iniisip ko. Dahil sila man daw ay kahit elemento lang ay may hangganan din ang kanilang buhay. Pwedeng mauna sila sa akin o ako ang mauna sa kanila. Naputol ang aming pag-uusap nang matanaw kong papalapit sa akin ang pamangkin kong pulis. Nabalitaan daw nito ang nangyari kaya kaagad naman akong pinuntahan. Maging ang mga kapatid ko ay nag-aalala daw sa akin. Inaya ko sa aking bahay ang aking pamangkin. Ayaw kong papalapit siya sa puno. Nag-aalala ito at nakita ko sa mga mata niya na natatakot ito para sa aking kaligtasan sa lugar na iyon. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala dahil kamag-anak din naman namin ang may gawa. At hindi ko alam kung bakit alam ng mga pamangkin ko ang kwento ng puno. Iyo, may alam ako. Narinig ko sa mga kamag-anak natin. Hindi kaya akalang nila may kayamanan sa punong yan. Tapos sinaktan sila ng mga engkanto sa punong yan? Randy, makinig ka sa akin. Bata ka pa at marami ka pang pangarap. Pakiusap, huwag kang maniniwala sa mga naririnig mo. Sa akin ka maniwala. Walang ganon pamangkin ko. Kwentong barbero lang iyon. Baka nga nag-away sila sa pera o baka dito naghatian sa kanilang pera at nagtradoran. Ramdam ko namang naniniwala sa akin ang pamangkin kong si Randy. At ang makita naman niya na okay na ako, umalis na ito. At sinabing mas paniniwalaan daw niya ang naging resulta ng investigasyon ng kapwa niya pulis. Huwag daw akong mag-alala. Dahil bukas daw at malawak ang kanyang pangunawa. Basta ang bili niya sa akin. Tawagan ko lang daw siya kung may problema. At kung may bumalik na mga lalaki sa lupain ko, ay agad daw niya akong tawagan. Agad kong inihatid sa labasan ng aking pamangkin. At ayaw na ayaw ko itong madadamay. Hindi ko alam kung siya ba ang susunod sa misyon ko na magbabantay sa puno. Pero nang mga oras na yon, hindi yon ang iniisip ko. Dahil alam kong babalikan ako ng mga pinsan ko. Dahil sa pagkamatay ng kanilang mga asawa. At iyon ang aking paghahandaan. Agad akong bumalik sa kubo at naganda. Inayos ko ang mga magugulo kong kagamitan. Napaisip ako sa ginawa ng aking mga kaibigan. Kahit pala mga elemento lang sila, magagaling din pala silang mag-isip. At nakaligtas nga ako ng mga tanong ng mga pulis. Dahil ang inisip nga ng mga pulis, binalak akong nakawa ng mga lalaki. Ilang araw ang lumipas, hindi na ako nakipaglibing. Dahil pag nakita ako ng aking mga kamag-anak, alam ko naman na pagbebintangan lang nila ako. At baka makarinig lang ako ng masakit na salita. Baka nga iniisip nila na ako pa ang tumaga sa asawa nila. Mabuti na lang at hindi nga napatunayan iyon. Dahil wala nga ako ng mga oras na iyon sa bahay ko. Hanggang isang araw, abalang-abala ako sa paghahanda ng aking mga ipapakilo sa Maynila. Inihanda ko ito upang daanan ng malaking truck na kontak namin ng tatay. Hanggang may narinig akong sasakyan na tumigil sa di kalayuan. Alam kong sasakyan ng mga kamag-anak ko iyon. Kaya humanda ako. Malayo pa lang, tanaw ko na ang mga asawa ng namatay at nagsisigaw na sila. Werdo at nasisiraan na daw ako ng ulo at isinumpa nila ako. At kung ano-ano pang masasakit pa ng mga salita ang binitawan nila. At sinabi pa nila na gagantihan daw nila ako. Habang pinagtutulungan nila ako, namataan ko si Tol na nasa bandang likuran ko. Pero hindi sila nakikita ng mga pinsan ko. Lisik ang mata ni Ana at ni Tol at nakatingin lang sa mga pinsan ko. Habang ang kamay ko, iminumuwestra ko sa kanila
na huwag mangingialam at mga pinsan ko kako ang mga ito. Patuloy nilang akong minumura. At sinabi ko namang wala akong kinalaman sa nangyari, pero ayaw nilang maniwala. Hanggang isang mabilis na parang malaking aso ang dumaan sa harapan ko. At binunggo nito ang dalawa kong pinsan at umilapon sila sa damuhan. Aray, may sa demonyo ka talaga, Alex. Bakit mo kami itinulak, ha? Napatol ka sa babae, sira na nga ang ulo mo. Agad namang nagsalita ang mga kasamahan nila at nananatili silang tulala dahil kita nila na hindi naman ako ang tumulak sa kanila. Teka lang, hindi si Alex ang tumulak sa inyo. Napakalayo niya, Diyos ko. May demonyo nga yata sa lupaing ito. Halos hindi malaman ng mga pinsan ko kung saan tatakbo. Nagtakbuhan sila palabas at hindi na muling lumingon pa sa akin. Maging ako ay nangilabot sa nahagip ng aking mga mata. Maitim itong nilalang na parang aso, pero hindi naman katawan ng aso. Mabilis itong kumilos at agad din namang nawala ito sa aking paningin. Muli kong nilingon si Tol at si Ana. Nakangiti ito at tumalikod na sa akin at umalis na rin. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ni Tol at Ana ang nangyari. At pwedeng ang isa sa mga kaibigan ko ang nilalang na yan. Napakahiwaga talaga. Ano nga ba ang manangyayari sa lupain ko? Buhat ng mangyari iyon ay hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko. Pero bakit ganon? Payapa naman akong namumuhay at nagtataka pa ako dahil hindi ako nagkakasakit. Buhat ng manirahan ako sa bukid. Napapabulong na lang ako ng pasasalamat sa mga kaibigan kong mahiwaga. Wala pa rin kapayapaan sa angkan ko at wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Pero kung nagkikita kami sa mga okasyon, hindi sila umiimik sa akin at pinandidirihan nila ako. Pero sa isip ko na lang, mas payapa nga kapag ganon. Dahil hindi na sila mangingialam sa aking buhay. At nag-away-away na ang aking mga kamag-anak. May kampi sa akin at may kampi naman sa kabilang partido. Maging ang mga kapatid ko ay nangingialam na rin at ipinagtatanggol ako. Ang tiyuhin kong katandaan sa lahat ay nanggigit na lang. Sinabi nitong wag na lang akong pakialaman. Wala naman daw akong kasalanan sa nangyari sa mga asawa nila dahil nga sila ang pumunta sa lupain ko. Pero hindi iyon maintindihan ng mga pinsan ko at para sa kanila, sira daw ang ulo ko. Kasakit. Kinausap naman ako ng kuya ko at sinabi nitong kung nahihirapan na ako, ay bumalik na ako sa bahay namin sa bayan. At ang lupain ko daw ay palalagyan nila ng matataas na pader para wala nang makapasok. Kuya, wala naman akong problema sa bahay ko sa bukid. Andon ang hanap buhay ko. At alam ni Itay, mahal ko ang bukid. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala sa akin, kuya. At lalaki naman ako. Kaya ko ang sarili ko. Alam kong hindi kumbinsido ang kuya ko at iba ko pang kapatid. Nasasabayan nila akong matigas ang ulo. Pero lagi akong sinasalaw ni Randy na siya na daw ang bahala sa akin. Talagang mabait naman ang Diyos sa akin. Taong 2019. Masayang nagsadya si Natol sa akin at may maganda daw silang balita. Tol, aalis na kami sa lugar na ito dahil marami ng subdivision ang itinatayo doon sa lugar ng aming tinitirhan. Kabila na ang mga nakakalbong kagubatan dahil tatayuan ng malalaking subdivision. Marami na sa lahi namin ang lumipat, Tol. Malungkot man kami ni Ana para sa iyo, pero masaya pa rin kami dahil ililipat na ang portal sa puno. Doon na ito ilalagay sa taas ng burol
sa malaking puno din at iba na ang magbabantay. Hindi na ang lahi namin. Nanlaki naman ang mga mata ko sa aking narinig. Tama si Tol. Malungkot na masaya ang balita niyang dala. Pero masaya ako dahil magkakaroon ng katahimikan ang aking lupain. At ang puno, siguradong hindi na ito katatakutan at wala nang magbubuhis ng buhay. Pero malungkot ako para sa aking mga kababata at halos kapatid na ang turing ko sa kanila. Aalis na pala sila at hindi ko na sila makikitang muli. Kita ko ang pagkalungkot ng mukha ni Ana. Alam ko naman na kahit noon pa man, ramdam ko na gusto niya ako. Pero alam niyang kahit kailan, hindi pwedeng magkatuluyan ang isang mortal at elemento na kagaya nila. Nakatitig ako kay Ana. Sinabi ko sa aking isipan na huwag malungkot dahil pwede naman silang bumalik sa lupain ko kahit anong oras. Tama ka, Tol. Hindi naman kalayuan ang aming lilipatan. Masayang masaya kami dahil dahan-dahang mamamatay ang puno. At pag nawala na ito ng dahon, ibig sabihin ay nailipat na ang portal. Ibinili ni Tol na huwag akong matatakot at magtataka kung makakita ako ng kakaibang nilalang sa lupain ko. Tiyak daw na may makikita akong hindi magugustuhan ng mga mata ko. Matataas na uri ng engkanto ang maglilipat ng portal, Tol. Baka may dumaan sa iyong paningin. Lakasan mo sana ang loob mo, ha. Iwasan mo na lang lumapit sa puno hanggat maaari. Nauunawaan ko naman, Tol. Ako na lang ang iiwas para matapos ng lahat. Sana nga tuloy-tuloy na at nang magkaroon naman ng kapayapaan ng lupain ko. Babalik kami dito, Tol. Kailangan naming magbantay. May ilang uri ng engkanto at maligno kung tawagin ng tao ang nananakit at nanggugulo bago nila alisin ng portal. Galit sila sa tao, Tol. Dahil sa mga naging karanasan nila noon sa naunang may-ari ng lupain mo. Nakaramdam muli ako ng takot at pinilit ko na lang na kumalma namang oras na iyon. Umalis na ang mga kaibigan ko. Naiwan na ako sa kubo ko. Nakaramdam ako ng lungkot. Wala na ang mga kaibigan ko sa kagubatan. Pakiramdam ko na wala na ako ng kapitbahay. Ilang gabi akong hindi makatulog. May mga nararamdaman ako mga yabag na dati namang walang ganoon sa paligid ng kubo ko. Nakakaramdam din ako na may bumabato sa bubong ng kubo ko at mga ungol na noon ko lang narinig. Nagsisimula na nga ang sinasabi ni Tol. Naglilipat na ang mga engkanto at siguro akala nila ako pa rin ang dating may-ari ng lupa. Ilang araw ding hindi kumpleto ang tulog ko at sa umaga naman napapansin kong may kakaibang dahon sa paligid ng kubo ko. Nakakaiba naman sa mga dahon sa puno na nakapalibot sa kubo ko. Habang tinatanaw ko ang malaking puno, tuyot na ang mga dahon nito. Habang abala ako sa paglilinis ng paligid, dumating naman si Ana. Tol, lumabas ka muna sa kabayanan. Ngayong kabilugan ng buwan, doon ka muna sa bahay niyo sa bayan. May nabalitaan kami na may aagaw daw ng portal at baka maglabanan ang mga maligno at itim na engkanto. Madadamay ka hanggang sa kubo mo. Nag-aalala ako para sa iyo, Tol. Sana makinig ka sa akin. Naramdaman ko ang takot ni Ana. Kaya alam kong totoo ang sinasabi nito. 2 araw na lang ay kabulugan na ng buwan. Nag-aalala din ako sa kaligtasan ko. Tama ka, Ana. Gabi-gabi, parang papalapit sila sa kubo ko. May mga ungol at may nambabato na sa aking bubungan. Hindi kami mapalagay ni Tol. Malayo na kami sa lugar na ito. Nag-aalala kami para sa kalagayan mo. Wala kang laban sa kanila, Tol. Kayang-kaya kanilang bawian ang buhay. Salamat, Ana. Sige bukas,
lalabas muna ako ng kabayanan at doon muna ako sa bahay namin. Mag-iingat din kayo mga kaibigan ko. Alam ko malayo na kayo sa akin at sanay na akong andyan kayo palagi. Nang gabing iyon, nagbabadyang malakas na ulan. May kulog at kidlat din akong naririnig. Naging alerto ako dahil sa babala ni Ana. Alam kong sa isang araw pa ang kabilugan ng buwan. Pero bakit may takot akong nararamdaman? Bandang 11:00 ng gabi, may mga nagtatakbuhan sa bakuran ko at natatakot akong sumilip sa bintana. Para bang malalaking hayop na naghahabulan. Ang kubo ko ay hindi ganun katibay dahil binili ito ng itay noon na buo na at idinideliver ito ng buo dito mismo sa bukid. Alam kong kaya akong pasukin at sakta ng mga nilalang na yon. Dasal ako ng dasal. Mahaba pa ang gabi at ang pakaramdam ko, parang kasing bigat ng kalabaw ang mga nilalang na nagtatakbuhan sa paligid. Lumalakas na din ang ulan at ang kidlat at kulog nakakapangilabot. Halos mapasiksik ako sa sulok ng kubo ko. Hanggang may mga salita na akong mga naririnig at kakaibang lengguwahe ito. Diyos ko, sana naman hindi sa ganitong pagkakataon magwakas ang buhay ko. Kawaan niyo po ako, Diyos ko. Maawa po kayo. Bulong ko at natatakot na talaga ako sa aking mga naririnig. At ungal ng mga nag-aaway na hayop para sa akin. Yun ang naririnig ko at nasa bakuran na sila ng kubo ko. Kahit naman sinong tao matatakot sa ganong senaryo. May mga sanga ng puno na napuputol at ang kidlat parang sumasabay sa kanilang kaguluhan. Wala namang hayop akong nakikita sa aking lupain. Kaya alam kong hindi sila basta mga hayop na gubat lang. Kahit lalaki ako sa ganong pagkakataon, kahit sino ang lumagay sa aking kalagayan, ay makakaramdam ng panginginig ng kalamnan. Hanggang marinig ko ang boses ni Tol at nasa labas na ito ng pintuan ng kubo ko. Tol, huwag kang matakot. Ligtas ka dyan sa loob. Hindi ka namin pababayaan. Basta, huwag kang lalabas ng kubo mo. Sigaw ni Tol at para akong nabuhayan ng loob at nawala ang nerbiyos. Sa loob ng ilang oras parang nahahawi ang mga puno sa kagubatan at palakas ng palakas ang kanilang atungal. At ang huling natatandaan ko pa, parang tinamaan ng kidlat ang malaking puno. Parinig ko ang malakas na pagkakaputol ng mga sanga nito. Tinatawag ko si Tol, pero hindi na sila nasagot sa akin. Ang aking hinala, pinipilit na lang hindi madamay ang kubo ko. Halos madaling araw na nang tumahimik ang paligid. Nahihilo na ako. Dahil wala akong tulog at pinilit kong sumilip sa bintana. Nag-aagaw liwanag na at kitang-kita ko ang paligid. Pero dinaanan ito ng ipo-ipo. Ang dumi ng paligid ko at nagkalat ang mga putol na sanga ng puno. Tol, asan kayo? Ayos lang ba kayo ha? Pero walang sumasagot sa akin. Ilang minuto pa at lumiwanag ng paligid. Agad akong lumabas ng kubo at umambad sa akin ang halos nahati na nakatawan ng malaking puno. At maging ang mga ugat nito ay nabunot din. At hindi na ito mabubuhay pa. Natanaw ko sa di kalayuan si Tol at kumakaway sila sa akin at sinasabing huwag mo na akong lalapit sa puno. Tol, delikado pa. Diyan ko muna pupwesto sa kinapupwestohan mo. May mga talisman na naiwan ang mga elemento. Pwede ka magkasakit pag natapakan mo o nahawakan mo ito. Linisin mo na namin ang paligid. Kami na ang bahala. Napakaswerte kong nilalang. Hindi talaga ako pinapabayaan ng aking mga kaibigan. Umurong ako ng bahagya at nagmasid kina Ana at Tol. May mga ginagawa silang kakaiba
na kung sa ating mga tao, sila ay nagdarasal din sa kanilang bathala. Kitang-kita ko ang puno na wala ng buhay. Nakakaawa din namang tignan. Noon ay mayabong ito at sariwa ang mga dahon. Ngayon, wasak na ang kanyang katawan at ugat. Talagang ginamit lamang ang puno para pagtaguan ang portal ng mga elemento. Tama ang mga kaibigan ko. Pinag-aagawan nila ang portal kagabi at mukhang hindi na agaw sa nagmamay-ari ang naturang portal. Maswerte ka pa rin, Tol. Hindi nila idinamay ang kubo mo. Napakalakas ng mga masasamang elemento kagabi. Pinipilit nilang agawin ang portal. At akala nila, porke hindi pa kabilugan ng buwan kagabi, mahina ang persa ng nagbabantay ng portal. Nagkamali sila ng hinala at natalo ang masasamang elemento. Ligtas ka na, Tol. Malayo na ang portal. Hindi na ito maabot pa ng tao. Halos hindi matapos ang aking pasasalamat kina Ana at Tol. Alam kong sila ang dahilan kaya naligtas ako. Mahiwaga ang mga nangyari at walang kaalam-alam. O mga kapatid ko na muntik na nila akong hindi makita. At baka nga, nadatnan na lang nila akong wala ng buhay. Paano ko nga ba maipalpaliwanag sa kanilang lahat? Dumating ang pamangkin ko at takang-taka sa kanyang nadatnan. Tiyo, ano yan? Bakit po ganito ang nangyari sa paligid? May upo-ipo po ba kagabi? Ayos ka lang po ba? Ayos lang ako, Randy. At malakas pa naman ako. At hindi naman ako naapektuhan. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Tiyo, tapat ka nga sa akin. May kakaiba ba sa lupain mo? Kung ganyan din lang, ibenta mo na ito at sa bayan na kayo manirahan. Pero hindi ako pumayag. 50 anyos na ako at gusto ko sa bukid. Doon ako tatanda. At kay Randy ko ipapamana ang lupain ko. Mula nga noon, nanibago ako sa kapaligiran. May mga naririnig na akong huni ng mga ibon. Na dating walang-wala naman lang akong marinig. Kahit isang ibon sa paligid. Ang mga puno sa kagubatan na nasasakupan ng lupain ko ay para bang naging sariwa ang mga dahon. At maraming bagong sibol na mga halamang gubat. At sa aking paglilibot, natanaw ko ang malaking lupain sa dulo at may mga malalaking equipment na gumagawa ng malaking subdivision. Kahit saan ko ibaling ang aking tingin, mukhang ang malaking kagubatan ay pagmamay-ari na ng mga mayayamang negosyante. Nagpasya ako na mag-withdraw sa bangko at bawasan ang ipon ko. Pinalagyan ko na ng matataas na pader ang palibot ng lupain ko. Masakit man, wala nang malawak na gubatan na inakala kong dating bahay ni Tol at Ana. Ilang buwan lang ang lumipas, ibang-iba na ang lupain ko. Nagpagawa pa ng isang malaking bahay kubo si Randy. At doon na rin ito mamamahinga pag hindi nakajote. Maging ang iba kong pamangkin na nagtayo ng basketball court sa mismong dating tayo ng malaking puno. Naluluha ako dahil hindi na bumalik ang mga kaibigan ko. Tiyo, huwag ka nang malungkot. Dami mong anak ko. Ilan kaming pamangkin mo na nasa 8 at puro lalaki. Mula ngayon, kami na ang bahala sa'yo. Uwi ka ni Randy. Na alam ko na hindi nila ako pababayaan. Pag may okasyon, lahat ng kapatid ko kompleto sa bukid. At nagkakasiyahan sila habang napakasaya kong nakatingin sa kanila. Wala na akong mahihiling pa, Sir Casper. Wala naman akong anak. Sapat naman na ang ipinapakita sa akin ng 8 kong pamangkin na mga lalaki. Napakaswerte ko sa mga magulang ko. Pinalaki kami sa pagmamahal at hindi kami nag-aaway mula pa noong kami nagkaisip. Mahal namin ang isa't isa
Yan ang kayamanan ko sa buhay. Hanga sa amin ang mga kamag-anak namin at yun ang ganti ko sa kanila. Wala silang pamilyang kagaya ng sa akin. Wala silang kaalam-alam sa hiwaga ng lupain kong iyon. At sa akin pa pala matatapos ang sumpa at ako ngayon ang magtatago ng lihim ng aming pamilya. Hindi man kayo maniniwala, Sir Casper. Tuwing Kwaresma taon-taon ay kasama ko si Natul at Ana. May edad na rin sila pero hindi nagbabago ang aming samahan. Sabihin man niyong may tama ako sa utak, wala po akong pakialam. Dahil ang aking pinagdadaanan, hindi kakayanin ni numan. Mananatili akong tapat sa aking mga kaibigan habang ako'y nabubuhay. At dito ko natatapusin ang kwento kong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng oras. Wakas.